Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga. Welcome to Karambola. Kasama sa himpilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz. Ako po, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Mapapanood at mapapakinggan kami via our website, twiz882am.com. Dito maaari ninyong i-download ang aming app for iOS or for Android phones para mapakinggan kami via internet audio. Live din po kami sa aming social media, sa aming Facebook page, twiz882, at saka sa live stream namin on YouTube. Huwag pong kakalimutan, like, share, follow, subscribe, at huwag pong kakalimutan join sa aming very exciting comments section. Para dun sa mga nakikinig sa amin sa radyo, you can participate in the discussions via our text line 0999-376-6768. Ulitin po natin, 0999-376-6768. Mapapanood din po kami sa aming digital free TV, Aliw 23. Sa Sky Cable, we're on Channel 72, Signal on Channel 24, on TV Plus, we're on Channel 27, and GMA Afford the Box on Channel 32. Available din po kami sa ibang mga digital TV devices and TV receivers. Manuhang mag-rescan lang po kung hindi nyo nakikita at mag-pop up na kaagad ang Aliw 23. Magandang umaga. Good morning. Morning. Bagong lahat sana, meron akong sincere condolences sa pamilya ng recently lang yumao na Batikan industry legend to si Tito Greg Macabenta. Yes. Paano na po siya. Actually, buti na lang, napuntahan ko pa yung birthday niya nung buwan. Condolences kila Ringo at saka sa kanilang pamilya. Ano yun, pare? He was a journalist, movie scriptwriter, advertising titan, of course. Then columnist sa Business World for a long time. Advertising. Business World ba? Oo. Kinuha siya ni Ma'am Leti Lucin at that time. Pero nasa ano siya ngayon, Manila Times, di ba? Hindi, hanggang sa kahuli-hulihan, Business World siya. Then hindi na rin siya makasulat after that. Yun na nga, umuwi siya mula sa US where he lived a long time. Editor pa nga siya nung San Francisco Philippine Times. Manila Times. Hindi ko lang maalala. Feature. Then saka siya yung sa Filipino-American community, kilala nila, ni Boss, ni Mr. Horado, Tito Emil. Sila Willie. Yes. Kasi si Tito Greg, siya yung editor ng Philippine Times, tapos kasama niya sina George Stray, sina Bal Abelga, yan ang mga grupo na yan. Tapos kasama-sama niya sila, ewan ko naging ambassador o Jimmy Reyes. Yung actor ni si Amado Cortez, Gloria Sevilla, magkakasama sila. Diyan sa San Francisco. Meron din ako, nakikiramay din po ang karambola sa pamilya ni Attorney Bernard Paredes ng Imus, Cavite. Sincere condolences. Si Bernie, best friend to ng kuya ko nung college. Greg Macabenta. Nasa column sa Manila Times. Ayun lang. Kasi for so long sa Business World. Diyan ka nga siya nababasa sa... Hindi feature article. Hindi, columnist. Saka, pag nagsulat dyan, para yung yung magaling magsulat, si Conrad Banal, pare, incisive analysis lagi. Mga ganun. Sino yun? Teka muna, naka-prepping po ang itsura. Kaki na pantalon at saka puting polo ay maluwag na paitaas. Pagkatapos pare, ito totoo sapatos. Sneakers. Ito yung bulaklaki. Na bulaklaki. Yes, sneakers day. Ito yung pang footloose niya na footwear. Prepping.
Ito yung Pang Friday. Kasi Friday. Friday. Rest Towards the Friday. weekend. Friday. Meanwhile, tayo naman, kung Jonah, tayo Caribbean, Hawaiian ang dating na. Parang ano. Alam mo to, pare, produkto ito ng isang grupo na Pinoy sa Hawaii. Ganon. They, Okay. Lang, sila, Maganda yung tela. Hawaiian. titignan ko, binigay lang sa akin eh. Okay. Si Cecil, good morning sa inyo. Good Duman pala sa Honolulu, sa Hawaii, si Senador Amy. Papuntang mainland. So, nandun sila ngayon, together with the mayors of Ilocos Norte. Mayor sa Ilocos Norte. Magandang umaga sa inyo. Yung mga bigat. Ako finally, ang dami pala nating taga-subaybay dyan sa Okada Hotel. Ayun. From the management hanggang dun sa mga, yung rank and file. Mahilig siya, Marami. sa Okada, lalo na itong si Bea Rodriguez, ang Corporate Communications and Sustainability Manager. Hi, Bea. See you later. Actually. Kumusta rin dun sa mga grupo ng labor union dyan sa Okada. Ang pakiusap ko lang sa Okada management, ano nyo na sila, recognize I-recognize na. Wag na ninyong, wag na kayo magkaroon ng union busting dyan. Mababait naman itong mga ito. They are very, very responsible workers. So, wag niyong guluhin na. Yan ang problema na minsan ng mga management. Sa katata. There's nothing to fear but fear itself. Natatakot sila sa mga... sabi ko, mas matatakot kayo pag hindi nyo pinakawala. Tsaka pag walang union, mas gulo at least kayo. kung isang union, you deal with only a small group of people. Correct. Wag na kayo mag-create ng problema. Ako binabati ko naman yung mga Hamas. Yung mga, kamusta ba ang balita dyan mga pumatay doon sa mga Pilipino. Binati mo, Binabati ko sila. Nurse. Lalo na yung nurse, I forgot her name, pero bayani yun, hindi niya iniwan yung Stayed kanyang behind employer, to caregiver siya. stayed with their patient. Oo. Angeline Aguirre. Angeline Aguirre. Yes, Angeline Aguirre from Binmaley. Binmaley, Pangasinan. Ang kanyang alaga po ay matanda na. Diyan sa kibbutz, sa Israel, sa Gaza. Hindi ho alam ang pangalan ng kanyang inaalagaan. Pero ang sabi ng deputy mayor ng Jerusalem, ito daw si Angeline, ano po siya, 33-year-old. Bata pa. Had the opportunity to escape. Yes. Pero hindi niya ho iniwan yung kanyang alaga. Yan ho ang sabi ng report. At which was relayed to us. So, nag-comment to ang ambassador sa London, si Teddy Boy Locsin. Ganyan daw talaga ang mga Filipino caregivers and nurses, maski sa United Kingdom. Yes. Kaya nga ginawa tayo sa bus, di ba, ng tourism. Love the Philippines. Hindi pala. We are the best. We are the best. We give the world our best. Give the world our best. This is totoo. And this one talaga, This one proves it. Kaya matindi. Ganyan din nangyari sa atin to. Nagkagera sa Iraq, Iraq Kuwait. war. Sa Kuwait, hindi umalis yung mga... Sila naiwan. Yung mga amo nila pumunta sila naiwan sila. They took care of the properties. 6 na taon na raw huto at may asawa. Yes. Kakasal lang niya. She had wanted to come home for good. Yun ang Oo. Marami sila. Pero pang isa po, caregiver naman na lalaki, kapapangan. Pero hindi ho alam kung detalye ng kanyang pagkamatay. Now, meron pang 4 na hindi pa makita na Pilipino. Nasa Gaza itong mga ito eh. Okay? So, meron pa daw pong 22 Pilipino gusto na magpa-uwi. Meron nang dumating by the way. Meron pa dumating ng another grupo. 22. Yes. Paano ba workout ng Usually they are given safe passage. Usually, pero ngayon hindi pa yata. Work out din na yan ng Pag-uusapan po. Wag na kayo magpadala doon ng mga ng mga Diyan na, mag-iingat kayo, diyan na didimanda ang presidente. Sa repatriation. Oo nga. wag na kayo
wag na kayo magpadala doon ng mga naval ships. So, yan ang situation ngayon ng mga Pilipino doon. Para sa akin kasi, nangyayari yan, na minalas naman sila at doon sa lugar nila nangyari yun. We'll always have citizens, our people, in conflict promotes areas. us. Oh. Yes. Ito ba yung retrato niya, no? Kasi 100 ni Angeline? Ang Ito. bata pa niya. Ito. 30 Meron silang meron siyang mga kapatid din doon. There are seven of them. Relatives Alam mo, and it's very sad. Although at the same time, yeah, it's very sad, but at the same time, di ba, yung bang, it gives you hope about the Filipino character. Di ba, minsan dito tayo nagiging jaded na tayo sa road rage, mga agawan sa elevator, o yung sa pila. Pero ito big God, Sa mga regulatory capture, regulatory capture, yung mga mabigat. red stickers, sa rock netting, at yung mga smugglers, mga hoardings. you find yung mga stories gaya nitong Biglang may kay ganyan, Angeline. heroism, that's very Gives you hope touching. na okay tayo mga Pilipino. Okay naman Kaya tayo. natin. Okay naman Marami tayo. Yun na nga yung point eh. We are in almost all the countries we have been Very to. sad, Talagang well regarded ang Pinoy. Dito kasi yung mga well credentialed. Yan. Well credentials. So, ngayon, Iba ang nangyayari doon. Hindi sila well regarded. ang binabakbakan na ho ngayon, hindi na si Sara. Naku. Inday. Oo nga. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na. Bago silang target. Marami na. Sino mga bakbak? Halimbawa, Johnny Pimentel. Ano sabi ni Kong? Ang aga pa daw. Para? Election is still far. Nge. Let's first work for the benefit of the people. Ito na naman tayo. Mamanghanan. Si El Rey Villapuerte. Divisive, crass politics. Yan. Okay. Parang yung mga kaliwa, syempre, expected. Par for the course yan. Yan, yung mga kaliwa. Gabriela Brosas. Ano ba kanyang statement? It's threatening the lives of elected representatives. Blatant violation. Dangerous attack on the rights of individuals. Yan. Puro mga press release po to. Okay. Para bang ganito para pinalalabas nila out of the blue. Biglang nasira ulo nitong si Duterte na naginip siguro or what, nagising na lang. Correct. At gustong upakan yung mga politicians. So sinasabi nila ngayon, out of nowhere. masyado ka naman politics. Playing politics, parang out of nowhere. Hoy! Ang huling tanda ko, si dating Pangulo Duterte was reacting. Doon sa ginagawa nila. Doon sa ginagawa nyo. Kay Inday. Inday. Okay? So, panaya upak nyo kay Inday, binibinay nyo siya, ginagawa nyong binay, gusto nyo siraan, nagsalita yung tatay niya. Pero wag nilang iisipin, hindi namin nakikita na argumento namin yung ginagamit ninyo. Unang-una, yung ang aga pa, ang tagal pa ng 2028. Kayo na una dyan. Binibiran nyo na si Inday, ang tagal-tagal ng eleksyon. Hindi ba, nagpa-survey na agad si Saldico, si Congressman Saldico, nagpa-survey na kung sino mga presidentiables. Diba? Maaga-aga. Parang masakit yata sa katotohanan yung... To put things in context. Ito napag-usapan ni Presidente Duterte nung inilibing nila yung kanyang kapatid. So, nag-usap lang sila ni... wala BBM. naman sinabi. Hindi, Inday. si BP Sinday. Nag-usap lang sila. Siyempre, pinag-uusapan nila ang pamilya. Kasi sabi niya, matagal na silang hindi nag-uusap. Matagal na silang hindi nagkikita. So, nababanggit lang. And then, sinabi ni President Duterte, tinanong niya si Inday, ano ba talaga itong paggagamitan mo? In other words, it's still a usage issue. Saan mo ba talaga gamitin? Bakit mo kailangan itong mga ganitong pondo? So, binanggit niya
na gusto niyang i-strengthen. Sabi ni BP to, gusto niyang i-strengthen yung ROTC at saka PMT para in the case of the PMT, mga high school ito, para magkaroon ng pag-iisip na maayos given all the things that have happened over the past so many decades, no? So, it is an issue of miseducation, in effect. So, yun ang sinasabi daw ni BP. And then, of course, in the case, and discipline, etc. And then, in the case of the ROTC as well, yung paghahanda. Because as a nation, we must be prepared for any kind of eventuality, especially under these circumstances. So, yun ang context niyan. At sinabi niya, directly tell them kung para sa... Sabihin mo kasi, ilabas mo kung ano yung paggagamitan mo para hindi na nagkakaroon ng further discussions. At saka speculation. Ngayon, Hindi, parang lumalabas kasalanan ni Sarah. No. It's not Yung about... attack na ginagawa sa kanya dahil hindi niya sinasabi kung saan gagamitin. Hindi yun. Ang mas importante dyan, and sinabi ni Presidente Duterte, and everybody I think is agreeable to that, ilabas ninyo. Saan nyo ba gagamitin talaga itong mga ganito? What kind of expenses are you talking about? Yun. Because there are a number of items in the budget that needs to be properly Tama rin put in naman. count. Yun lang yun. Pero ang di ko nagustuhan, bakit kay Sarah, hair splitting ang kanilang approach doon sa mga ibang ahensya, wala nang tanong-tanong. Ibig sabihin, hindi patas. So kahit na anong sabihin ni Sarah, sa ganang akin, kung saan niya gagamitin yan, may issue pa din. Because that is the aim. Nalagyan siya ng issuehan siya. Okay? Yan ang kanilang line From the start, di pa ka nagsasamula yung budget hearing, inuupakan na si Sarah. Diba? Wala pa sa budget ang usapan. Wala pa dun sa confidential and intelligence funds. Binabanatan na siya. Kung ano-ano, lahat. Lahat, ito mga kaliwa. Lahat ng policy niya sa education. Hindi pa nagsisimula yung programa, inuupakan na. Well, that was obvious from the start Yeah. Ang sinasabi ko dito, ngayon nagre-react itong mga congressman na to. Ang binabanata naman si Duterte dahil nagsalita siya. Yan. And it's as if na yung sinabi ni Duterte from out of the blue na na nag-uulyanin na to at And then, yung Further context. Yung, Further. yung sa left, continuing yan. From the very start, nung presidente. Expected naman yan. Hindi pa siya presidente, nagbabanatan na dyan. Oh, what else is new? Diba? Meron ka pang kaso sa ICC, sabi ng mga kaliwa. Ngayon, nagsasalita na naman ng ganyan. Threatening duly elected representatives of the people. May mga hirit pa na wala daw siyang immunity. Di kasuhan nyo, tignan natin kung sino sa atin ang iiyak. Kasi alam naman ni Presidente Duterte yung sinasabi niya. He was saying ikaw yung gusto kong ganituhin. So if you consider that a threat, argue it in court. Pero the basic construction of that sentence doesn't say so. So not in accordance with the revised penal code's provision. So, game. Ang sinabi niya lang kasi, gusto magpresidente ni Speaker Martin. Pag tumakbo siya, hihilingin niya na mag-account siya ng pera ng House. Yan. Is that a threat? Nope. No, it's not about... Hindi yun it's not even about Martin. It's about France. France Castro. Yung sinasabing threat, more on the France. Isusungal-ngal ko sa iyo. Yung ganun siya. Susungal ka. Pero na yan. Yun ang... More about Pero kasi the other day, binanggit ni President Duterte, former President Duterte nga, yung... kailan magpa-audit ka, di ba? Lahat. Oo. Pero natutok, especially... He's talking about lahat. And of course, kay Speaker, kasi nga, yung sinasabi niya na magkaibigan naman tayo. Mayroong ganun na. No, akin lang tanong ko, okay, sabagay, ganito naman talaga par for the course, kay former President Duterte to, ganito talaga. Dapat nasanay. Dapat nasanay. Although, naisip niya, is it also because naisip niya bang, kailan depensahan ko ang anak ko dahil parang wala yata dumidepensa. Hindi, ito further paano context. ano dyan? Okay. Di ba nung election, hindi nagkasundo si VP ngayon, si okay.
si Inday at saka ang tatay niya. Tungkol dun sa politics of both the elections. Tama. What position to run, the pag-slide campaign, down niya. etc. Lahat yan. And matagal nang hindi sila nakikita magkasama. In fact, may mga nagsasabi na hindi sila nagkasundo at higit sa, although nagkikita sila dun sa Davao, it's been called. This is the first time na naglabas pa, galing pa dun sa Facebook ni VP, yung picture na magkasama silang mag-ama. So may messaging din yan. Parang nag-consolidate ang Davao forces. Predictably, may mga nagre-react dyan. They're reacting to the politics of that optics. So kailangan niresbakan na ni former president si Inday. They're going after the former president. But that's not going to be an easy task. Kasi nung presidente siya, he threw away the rule book, kumbaga pagdating sa political communications. Nagmumura siya. He would say he would go directly to the people. He would ignore certain protocols and all that. And it did not make a difference. Kumbaga, it only endeared him further to the masses. Okay. So anong nangyayari? Ganun uli. Yung restback, matibay. Tibagin nyo man yan. And it's a good strategy kay former president. You draw the flock away from Inday. Take it yourself. Well, yung comment ng mga kaliwa, death threats daw. Whatever. Hindi na bago yan. Ang tagal na kayo. In the 1980s, hindi nga lang death threats Talagang pinapatay niya Kayo, takot kayo sa death threat? You know what? In the 80s, lahat ng mga NPA, I wouldn't worry too much about the matagal na kayo nag-aaway. Hindi bago. I'm more interested yung pahaging really hindi, pero I'm around interested here kasi kinarga ng dyaryo yung statement ng kaliwa. Kinarga nila, ibig sabihin they're fanning the flame. Well, they're just conflating it na and it's their favorite naman response. pang-quote ng kaliwa naman talaga So hindi ka alam na rin ng kaliwa yun. Hindi na siya borism. Ang borism dito yung approach ng media sa issue na to. Ayan. Player ang media dyan sa It's a big player here. Dahil sa media nagsimula yan. Even gusto ng media yan. Gusto lalo ng mainstream. Gusto ng yan. Siyempre, may story. That's the man bites dog. At saka yan, pampalakas ng circulation, whatever it is. Etc. Ang problema, hindi naman lumalakas sa circulation Kumikita lang yung mga nasa desk. SOCMED ang maraming hits. Ikaw naman. Naghahanap buhay lahat ng tao dyan. Kung galit. Pero again, yun nga, I wouldn't worry too much of the kaliwa. Although they are the ones quoted a lot. Sila But yung really, yung mga pahaging na, saan nanggagaling itong mga banat kay VP? Yun ang, and the father is really... Ang speculation, of course, is that it's with the speaker. It comes from the speaker. And of course, marami pa ring players. It's not just the speaker, of course. How far does it go? Yun yung tanong. Kaya napaka-popular ang mga sumusubaybay kay Well, Tony. hindi pa tapos to. Kasi yung budget process, dadaan pa ng Senado. At ang despite na sinasabi ng mga congressman na done deal na yan, yung pagtanggal ng CIF sa Office of the Vice President and the Department of Education, meron mga senador na hindi payag. Hindi nila sinasabing done deal. Totoo yan. Okay? Meron bakbakan pa yan sa Senado. So it's not yet over. Nagre-rejoice na ang mga mga kritiko ng kaya kailangan ng more media kasi nga hindi pa tapos Correct. Di good. May hanap buhay pa lalo. Lalong gaganahan yung mga yan. Pero mga karaoke at saka Greenpeace. Anyway, continue. Ang ano lang dyan is yung mga players na yan, whoever they are, mag-ingat lang kayo sa mga ambush interviews kasi diyan kayo Diyan nga magkakabistuhan pag nagkaroon ng ambush interview and you can be proper. Alam mo, mainit, tama ka. Mainit ang media. Yung ambush interviews insofar as sa mga nag-o-ops, scripted yan. Pare, talagang pati ambush? Ang mas inaalala ko, minsan si BP pag na-ambush, I have to say
Kaya nga She tends to walk into certain situations na maaaring pwedeng iwasan. Kaya sinabi natin Nasa sa kanyang dyan yan. mga kasama Nothing with the VP is unplanned. No? Yung mga ganyan, walking into a sea of reporters. Kasi maraming... Even if hindi alam not the yan, report wala siyang itself, kung about hindi it. yung mga ops. Kasi it's quite obvious na maaga pa lang tinitira na siya and patibongs are being thrown, in front of her all the way to 2028. So, kailangan mag-ingat din. natin yung mga... By the way, si party list Representative Yeda Marie Gonzales, siya po ang asawa ni ang misis ang King may of bahay. party list. Romualdez. Romualdez. Yeda Marie Romualdez. Yeda Marie Romualdez. Siya po ang may bahay Ni Speaker. Sila mag-asawa magdo-donate ng 1 million. Doon sa pamilya po ng mga namatay. Each. Diyan sa Israel. 1 million each. 1 million each ba? Sa about namatay. Dalawa yun di ba? Tigba 1 million. By the way, sinasabi ko na nga ba, parang may naramdaman akong konting yanig May lindol. Lumindol yata. Lumindol. And, So, we're waiting for yung mga kanina. Nihintay natin yung report ng manggagaling sa Okay, sige. on the intensity and source. So, magbabalik ang karambola. Ang oras natin 8:29 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Sesya na kayo kung kumakain kayo. Ako tapos nang magpansit Birthday ngayon ni Drew. Happy birthday, Drew! Happy birthday, Drew! Salamat at nagpapansit. Naka-breakfast ako ng pansit ng di oras. Sarap. Paano tong si Brownlee raw? Ano nangyari kay Si Brownlee yung superstar natin. Ano ba buong pangalan niya? Sorry. Justin Brownlee. Yes. He's a naturalized Filipino. American-born ho siya, but he nag-Filipino citizen siya. Isa sa inasahan to doon sa Asian Games. He tested positive daw po for the carboxy THC. Okay. Ang ano po yan, galing yan sa marijuana. Okay? At nag-test siya for that, for marijuana. Ngayon, merong mga ibang nasa Jordan. Ang kalaban natin, Jordan. Yun namang player po ng Jordan tested positive for steroid. Yung cannabis, yung marijuana, hindi pampalakas yun. Hindi performance enhancing. Not performance enhancing. Bak, ano ka nun Yeah, man. But it is a banned Relax. substance. Banned siya. Sa sports. At saka sa batas. Yung Jordan player, yung kalaban natin sa championship, performance enhancing ho. Positive for steroid. There you go. Okay? Magkaiba yan. So ngayon, pine-play up yung kay Brownlee. Yan. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung pakulo. Kung may pakulo. Anong endgame? Pine-play, hindi ko nga alam Pine-play up Bawiin yung yung medal natin? Para to take Could be. China? Could be. Hindi kaya yun dun sa humingi. O baka dahil sa nag-donate ng Amerikana si Tiba. O yung mga players na humingi na napakalaking compensation. Pwede rin. Pwede rin. Yun ang yun ang doon ang gagaling yung chick. Hindi. We're talking possibilities here. Okay. So, nasa na status niya? Basta nakita na test positive din. Galing sa Lausanne o sa Switzerland. Okay. Yung testing agency kasi ng FIBA nandoon sa Switzerland. Okay. So, nag-announce ang officials ng FIBA, ng ITA. FIBA talagang or ITA, International Testing Agency. Sorry. Sila ang nag-announce. Ni-reveal nila yung result ng testing dito kay Brownlee. Wala, China nga. ITA. Pero, siyempre, nanalo tayo Di lahat ng... bakbakan lahat ng na mata yan, nandiyan sa atin.
But anyway, we'll see what develops. Ano kaya yung magiging, what is the effect on the win? Wala. Kasi tingin ko That's yan, just one future player. lang yung I application I don't think Walang that- retroactive. No. At saka hindi yan, I think this is just part of the effort of the international associations na parang call out. Parang reminder lang. Oh, No, but if you remember, yung mga performance-enhancing doping, steroid, sa Tour de France, yung cycling, binawi. Binawi yung Ayun, yung cycling. yun naman kasi, Oo. continuing yun. hindi kasi He has yung been involved in a number of things eh. And tsaka sobra, cover up, press mga release. ganon. Nagsinungaling pa, sinabi niya, I never. Naging industriya pati yun doon, di ba? Correct. Ibig mo sabihin industriya. Doping. Hindi, yung Parang, may mga connivance talaga ng major Yes. Pati yung mga Officials. sponsors. pharmaceuticals and Officials. doctors and officials. Pharmaceuticals? What? Ang naging problema, Don't believe you. ang malaking problema, Hindi naman ginagawa sa backyard still yung mga iniisip nila sa sarili nila. ang naging malaking problema kasi doon nagsinungaling pati siya. May sinungaling. Sinungaling. Tsaka grabe yung campaign. Grabe yung sa kanya. So napikon talaga sa kanya, binawi. Binawi siya. Sabi Grabe. niya, matagal na Plus namin may ito record nagagalit. siya. Pero yung Meron iba, siyang mga, meron din punishment na for soul. Yes, hindi ka you're pwedeng suspended, sumali. Hindi ka muna, palamig ka, kumbaga. Oo. Inom ka muna ng coke. Detoxify yourself. Ayan. Pero sana nga hindi nakasama talaga yung pagdodonate ng Mercana. Hindi palagi. Kulang eh. Kulang. Dinonate yung mura, hindi yung mamahal. Oo eh. Talaga? Hindi, sabi Dapat ni yung Conrad, 200,000 isa daw. pesos. Total wardrobes. Ayan, Sana pinera na lang. Kumbaga sa NBA, yung jersey mo, Yun, yung hinahang sa I-enshrine. jersey. tapos mo na. Yun ang gusto niya, ma-enshrine yung Amerikana niya. Hanip! Parang Meron lang akong gusto sanang i-announce, by the way. Congratulations sana dun sa chairman ng Cabangon Group of Companies. Si Edgard Cabangon, a certain Edgard Cabangon. Certain. Binigyan po ng parangal ng Outstanding Civic Leader from ng Public Attorney's Office. Oy. Ayan. 11. Makalawa lang po yan. Diyan sa PICC. Okay? Swerte itong si, a certain Edgard Cabangon. Hindi yata swerte yan. Hindi ba swerte? Ginagawa talaga yan. Ginagawa talaga yan. Hindi tsamba, ha? Kung tsamba pag-uusapan natin. Kasi nabasa ko yung Mabay post niya. listahan, Post niya, sabi niya, Dad, this is for you. Hindi, malaki kasi naitulong na rin sa para sa pag-ayos ng mga ng PAW eh. Kasi PAW has always been at the back burner eh. Ngayon na-enhance yung ng PAW presence at saka activities ng PAW through the efforts also of the ALC Media Group. Pati napansin. Yun ang malaking bagay. So, congratulate ba natin to? Pati si Pao. Pati si Pao himself. Si Pao Persida. Si Chief Percy Meron palang Acosta. ganyan, nag-award pala ang PAO ng ganyan na mga... Awardee ka rin? Yes. Wala. I have a trophy and everything. Wala masama na. Broadcast media. The award has gone to the dog. Sobra ka naman. I'm sure Harry thanks you. My dog. Congratulations, Boss Edgar. Yes, congratulations, boss. And thank you kay Chief Percy Acosta. Uy, let's not forget her efforts, ha? Kung hindi dahil sa kanya, walang front and center na PAW. Ano ibig sabihin niya? front? Hindi masyadong napapansin ng Public Attorney's Office until she came along, hindi naka-clean up yung image niyan. Yun yung mga tinatawag ng ibang mga abogado, hindi po ako kasama dyan, mandadamay na naman ako. Mga abogado de paamin. Ganon. But under her leadership, nakikita natin na ang daming achievements nila, na nanalo sila sa Supreme Court, they defend very vigorously yung kanilang mga kliyente. Lalo na in-dembak siya. Oo, yan. Yung mga special cases that they have taken on.
Bongga yan, they oo. will take on the case of Brownlee. Maybe. Pwede? Maybe. Assuming na it gets there. Kung ang ano naman, if we can survive whatever penalty is there, at saka it's applied prospectively and not retroactively, siguro po. Okay. Yung pong Senate Bureau of Investigation, gusto naman ngayon imbestigahan daw. Ano nangyari dyan sa LTFRB? Yang Ayan na. Yung gulo nila. sulong abad. Ano to? Cha-cha. Sulong atras. Gusto raw hong imbestigahan naman ng Senado yan. Ano ba nangyari? Isipin natin, dahil noong 3 days ago, 4 days ago, nagsalita itong si Tumbado na sobrang corrupt daw ng LTFRB. Siya nga ang bagman eh. At nakakarating daw yan kay Secretary Jaime Bautista ng DOTR. At tinuro mismo all the way to Malacanang. Tapos nung 3 days ago, ang sinabi niya naman, nabigla lang siya doon. Nalabuan lang siya ng pag-iisip. Temporary insanity. Ganun ba to? Parang So kahapon, sabi ng Senate Bureau of Investigation, teka, kaduda-duda, yung mga nagre-retract, sabi po yan ng chairperson ng Senate Committee on Public Services, si Senator Grace Poe. Ano daw ba ang tunay na dahilan? Ba't niya binabawi? Binawi niya lang. Hindi niya sinabing hindi totoo. Ganun ba yon? Pag binawi mo ba, ibig sabihin, sinasabi mo na hindi totoo yung Actually, kung titignan niyo carefully yung statement niya, hindi naman niya sinabing hindi totoo. Nabigla lang ako. Nabigla lang siya. And that's why this is my apology. Parang bad judgment on my part. Parang ganun. Kailangan daw imbestigahan kung bakit binabawi niya yung kanyang salaysay. Paano kaya ito? Another, circus? Ang nanawagan din po si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Okay. Na mag-investigasyon. No? Kasi daw may public interest. Nananawagan din siya mag-imbestiga raw kasi may public interest. So si Justice Secretary naman, Crispin, si Boying Remulla po, ang NBI daw mismo, sinimulan na yung investigasyon ng corruption just sa LTFRB. Kahit na merong atrasulong. Yung rekat. Yung anti-graft desk daw po ng NBI, tuloy-tuloy. Kasi motu proprio daw yan eh. May nagsalita ng ganyan, therefore, it behooves the NBI to investigate. Sana yung ombudsman ganun din. Pwede rin naman ang ombudsman. Sa mga investigasyon na ganyan, ibig sabihin, merong mga lalabas na mga, kami, na crying money kami dito, na ganyan. Meron na lumabas, meron. without the investigation. Yung tatlong jeepney associations. Okay. Nagsalita na sila na talagang ang binibigyan nila ng pera. 30,000 per ano daw. Ito si Tumbado. Siya yung batman talaga. So sa kanya talaga na. Yun ang sabi ng mga... Siya yung talagang Siya talagang. Although namin din naman niya. Yung yung tao UV. Bawat isang Ayun ba franchise, yun? 30,000 ba? Bawat unit. Bawat unit, hindi pala franchise. Bawat unit, 30,000. Ay, per unit? Ang laki pala. Malaki yun. Wow. Malaki yun. So if you have like a fleet of, let's say, 15. Ayos ka, 450. So, iniimbitahan daw po ng NBI, ito si Tumbado. Ay, baka kaya... In the meantime, suspended si Chairman Guadis. Correct. In the meantime. Is it on the same case? Di ba? It's the same. Yun ang simula ng suspension ni President BBM. Kasi, akala ko, nag-press conference sila. Okay. Post-suspension. Ninannounce na ni Presidente. Tapos so, nag-press con si Chairman Guadis to defend himself. At the same press con, nagsalita itong si Tumba. What's his full name? Tumbado.
Tumbado. Hindi, nagsilta mo na yung tumbado, tsaka sinuspend ata. Yes. Tumbado muna. Tumbado nagsalita, sinuspend ni BBM. On the basis of... Yun yung basis. Of that, Kasi inamin niya na siya ang bagman eh. Yeah. Okay. Magnitude 5 daw ang earthquake. At ang sentro dyan sa Kalaka. Batangas. Kaya pala malakas, ano yun. Merong power plant dyan. Yes. Sa Kalaka. May 3 siguro dyan. Intensity 5. Medyo mabigat. Okay. Earthquake. Yan ho. Galing ng ating si Doc. Quick ano lang, Bilis na reaction. quick singit lang ako. Ano? Si paring Crip Yuson. Ano sabi ni... Yung supposed dope test kay Justin Brown was done after the championship game. Yes. Hindi, nagse-celebrate sila. Yun. Pwede nga wala yun, bro. Hindi, okay. Wait ha. Regardless. Shotgun na sila. The dope is before the games. So hindi siya performance enhancing. Dapat that's dope what it- testing before Yun yung relevance niya. However, it still remains illegal and dun sa FIBA, I think hindi rin siya allowed. Yes. Marijuana Regardless is not of allowed when. in any sport. So, ang ano na dyan, kumbaga, what it affects is the penalty, if any. Yeah. Ibig sabihin, walang danger dun sa championship natin. Bakit bawal ang marijuana? Ang toma, hindi. They're legitimate drugs. May yosi nga. Toma, hindi Ano, pwede. Pwede rin ata ang toma eh. Anyway, thank you, Crip, sa iyong ano. Talagang talagang... Ano yan si Crip? Hindi. Dinidepensa ni Crip. Of course. Minsan lang tayo Hindi nag-drop. kasi para hindi mabahiran yung championship natin. Siya nagsulat nung libro ni Baby Dalupan. Coffee Table Book. Lagyan niya si Crip, nilagay pa nga yung photo ko doon eh. The winningest Mali yata siya doon. Masama eh. college hopes. Hindi maganda forma ko eh. Hindi ka slam dunk. Pero, Hindi maganda eh, nilagay yung photo ko eh. ibang klase rin yung mga coaches na yun. That particular parang sina... Kaya Baby Dalupan. parang sina... Bay Mumar. Hindi ba nagmamerka na si Baby Dalup? Hindi. Wala yun. Wala, Naka-t-shirt. nga eh. Naka-t-shirt yun. Tsaka may paborito t-shirt yun. Big championship yun na suot niya. Yung lucky shirt niya. Ano yan? Parang yan yung sinama nung Greg. That particular... merong grupo. May grupuhan na gano'n. Maayos. Baby Dalupan, Bay Mumar, si Felipe Pajardo. Si Tito Eduque. Tito Eduque, yung naka-all white, yung mga ganong klase. Ning Ramos. Ning Ramos, mga ibang klase. Ibang klase rin yung mga... Di ba inabot yun? Ba't ka nakatumitingala? Kasi historical references. Ito eh. Oy, speaking of historical references, Okay. ang sabi po, ng report daw ni Pigapetta, Okay. yung mga... Yes, super historical na yan. Pigapetta eh. Di ba? Yung kumpare mo? Tito ko, tito. Yung isa po yung nag-chronicle nung biyahe ni Magellan. Circumnavigating the world. Si Pigapetta. Ano ho yan? Italiano. Etong Italy, embassy ng Italy sa Manila, to commemorate 75 years of diplomatic relations between Manila and Rome. Okay. Meron pong librong ibinirgalo based on the writings of Antonio Pigafetta. At ang isa pong sinasabi ron, yun daw mga Filipino women at that time were sexually active. The women, ang sinulat ni Pigafetta, the women loved us very much, more than their own men. Masyado naman maano to. Wait. So, pero, yung historian, sabi ng mga historian natin, we have to put this in proper context. Oh, yes. Yan po ang University of the Philippines history professor. Ang sabi niya, yan narrative na yan may shock people. But at that time, dito sa Pilipinas, normal na normal yan. Yes. We were sexually
liberated before Christianity came here. I don't think the word is liberated. Iba talaga yung values. Kasi anong word if na you're kailangan? thinking Anong pwede? No, that was just the practice. Kasi pag liberated, ibig sabihin merong pinakawalan ka eh, di ba? Hindi. That was just normal. Yes, it's practice. Yung description ng mga buhay-buhay daw dyan sa Visayas, no? Leyte, Samar, and Cebu. Ayon kay Dr. Rolando Borinaga, professor po yan ng UP. Okay. Second nature daw po yan sexuality sa mga Pilipino in the pre-Hispanic era. Yep. Second nature. We enjoyed it so much, ibig sabihin. I assume so. Hindi, tsaka iba yung There was no values, concept of virginity. Nor, ano ba yan, yung within the marriage lang, hindi Depende rin yan kung magkaanak. Multi-partners. Kasi bata pa daw ang babae, kailangan marunong na siya. Kundi hindi siya magkakaanak. Because hindi siya makaka-attract ng mate. Pag hindi ka marunong sexually. Nakakahiya daw noong panahon na yon na ipakasal mo yung anak mong babae na hindi marunong. Kaalam-alam. Yun ang gusto nung later on because of the Christian values. Virginity was premium. At noon daw may divorce. Yes. At walang concept ng monogamy. That was studied na in the different Polynesian cultures Di lang naman dito. Similar. Hindi lang naman dito. In the different Polynesian cultures. Tsaka the age, the period. Yeah. So, nung dumating daw yung concept of marriage, panahon ng Kastila, ang unang nagprotesta, mga kababaihang Pilipina. Ano? May ganon? Isa na lang? Oo nga, no? At eto pa, mahalaga. Ang ganda-ganda ng balita. Kaya nga, you take this in a science-based in the interest of Scenario. historical Scenario. research. Saka ano yan. Historical Kaya nga research. nagkaroon ng island born nga, no? Kasi it has a lot of things. Mutiny on the Bounty, ganun Yes. din yung Yes. nila. Yes. Yung Mga observation sabihin island. yan, Island. primitive yan. According to this professor, primitive. advanced pa nga yan because women are treated correct. equally. Yes. As men. Including yung other genders. Hindi, of course, hindi Pigafetta yung source dito. Si William Henry Scott. Meron kasi tayong terms. Sa Tagalog, may terms for the other genders. Like binabae at binalaki. Ano yung binalaki? Lesbian. Okay. Tapos binabae yung lalaki na effeminate. So nagiging babaylan yung mga yan. Okay. Sila yung mga shaman. Ayon po sa report na yung book about the Pigafetta writings. Ang mga lalaking Pilipino raw noon, naglalagay talaga ng bolitas. Oo nga, ito nga binabasa ko. Yes. Ako parang nangingiwi ako habang binabasa ko. Hindi ko masabi. Hihiwain yan. Piercing. Sa bed. Lagay ng bolitas. Oh, yes. At nagagalit daw yung mga babae pag hindi mo ginagawa Oo, yun. kasi medyo ibang Hindi sila... In other words, the sexual act was for pleasure also. Or primarily. Hindi, it's for meron silang pleasure and for sinasabi, they children. insert a small serpent's head of metal or ivory. And then Ivory, they secure this with passing a small peg. Sino ba yung model na kinuha yung maskara at na death mask at ginawang... Basta yun. Ay, wag mong gagawin to dito, ha? Baka kunin yan. Sabi, ano daw ba title ng libro? Makabili nga. Oo nga, ako na-intriga tuloy ako. Sabi ko, ano to? Huwag ninyo ipagkakalat yan kasi sasabihin, tignan nyo, advance kami. Sasabihin ng mga ibang mga dyan. Hindi nila alam sa St. Louis to, yung sabi mo yung nagkaroon ng Sa St. exposition. Louis. Ay, ba naman ginawang exposition, niyari tayo doon. Human zoo. Iba yun. Amerikano naman gumawa. Yes, Ano ito, ivory libro? bolitas. Yan, Dun sa mga mga- nagtatanong, anong ivory? Aba, may elephants tayo noon. Yung sa St. Louis, ang mga nag-ano nun, yan yung mga nag-import ng
ng palm oil for primates. Feeds for prime. Yan namang ginagawa mo ngayon. Parang, why do they bother? Ito matindi pa Kitang-kita nga naman kasi sila. inayudahan si Pipeta ni sa Chinese Voyager, si Ma Huan. Sabi niya, may ginagawa daw yung mga Cebuano, a curious thing. Yun na nga, nag-i-insert sila ng small sand-filled beads into the scrotum. When they walk, they made a faint noise, reminiscent of bells ringing. Aba, pag naglakad dito si Engineer Wenner, pakinggan nga natin. Aha. So, Anyway. You At learn hindi lang something ho si new every Kapeta ang source niya, na. Yeah, Meron yes. pa mga ibang Iba-iba, Spanish mga writers. tsaka hindi lang sa Visayas. At saka Laganap meron yan, ng tuli, nung paman. Yes. Ang tuli ho, hindi dala rito ng mga Westerner. Hindi nga sila nagpapatuli eh. Advance tayo. Tsaka hindi Sila, nila totoo Tayo yan. may noong paman daw, may Advance tuli tayo. na rin. Yes. Alin, yung tinitira ng yun, labaha, tapos may nguguya, hindi kaya ng mga European yun. Dati pukpok lang yan eh. Yeah, no? So anyway, okay. And this makes for better reading kaysa dun sa Daki. So ang advice po nitong si Professor Borinaga, when you read it, kasi ang accounts ni Pagafetta from the perspective of a Westerner. Yes. So, bear that in mind. Yung mga nagtatanong, kinukulit ako eh. Na? Conrad, ano ba talaga title ng book? Baka mahirap hanapin din to. Teka mo. Alam mo, marami. Hindi namin ibibigay yan. Hindi namin Baka Paano kayo maganap? baka Maraming mamaya libro na ano. baka mamaya misinterpret nyo lahat yung mga yan. Nandito pa ba yung Palagay ko ingay ng May Facebook. kalye daw sa Cebu, yung Colon Street. Yes. Yes. Kulitas, ganon. Yeah. To drive the partners wild in bed, yung mga Yan ang lumang parian. sa Colon. Ay, gano'n. Ang alam ko yung pilik mata ng Oh, kambing. yun din, yung pelik. Ito ang nakas... Na nabebenta dyan sa Mas Quiapo. recent yata yun. Mas recent yun. Eh, kasi ini-embed nga yung ano. So, may hihiwain. Papasok. Tapos Hindi, aalagaan ng mga shaman yun. Oo. Aalagaan ka ng shaman. Part of the ritual yan. Kumbaga, rite of passage. Ang circumcision nga, di ba? Completely natural yung magkukulo ka ng dahon ng bayabas. That's actually, yung parang betadine, na Baka daw yung pangalan ng solution. book. 1,000 cuts. 1,000 cuts, iba yun, bro. Hindi naman siguro 1,000. Hindi naman siguro 1,000 cuts. Dami nun. Sakit na nun. Mauubos. Baka several people. Nanay ko. Pang-breakfast lang yun. Pang-breakfast. 1,000 cuts. Baka cold cuts yun. So, kaya nga, nakakabukas din ng isipan na ang dami nating values na sasabihin. Marami kasing tawag dito, yung parang pseudo-patriotism, galit sa mga Kastila, galit sa mga ganyan. Pero Kristiyano naman yung mga values or at least yung outlook pagdating sa sexual congress sa ganyang klaseng mga values. Kailangan intindihin din natin paano mo mamahalin ang bayan mo kung hindi siya kilala at paano natin mamahalin ang kababayan natin kung hindi din natin kilala. May pinanggagalingan ng attitudes natin sa experience sa kasaysayan. Sabi nung walang yung mga Kastila, yan. No? Wala, Wala, hindi pala monogamy noon, dumating-dating pa yung mga yan. So, pwede rin party list yan. Ako, bulitas pa. On that note, balik ang karambola. Oras natin, 8:59 ng umaga. Karambola sa DWIZ.